Guys, good morning. I-share ko lang yung experience ko sa St. Luke's last March 31. Then first is x-ray, then second is kinuhanan ka ng dugo for EGRA test. Excuse me. Then ito yung sa ito ko lang, EGRA test result by April 1. So yung EGRA test pala is yung dun makikita yung kung may mga may mga sakit ka sa katawan mo or something, or may makikita silang mga problem sa iyong katawan. Ito yung ibibigay sa iyo guys bago mo ma-collect yung EGRA test result. Then yung sa yung sa x-ray is normal, walang problem, negative ako doon. So sabi ng doktor na na okay yung result ko. Then tomorrow balik ako ng 2:30 PM. Then pero bumalik ko doon ng 1 PM kasi maraming tao nakapila. Then after that, pagbalik ko doon is sinabihan ako na okay ma'am, your EGRA test result is good, walang problema. Then proceed ka na sa next door sa claiming sa yung resulta mo, yun yung ibibigay na brown folder sa iyo. Pero kailangan mong i-prepare yung passport at saka yung MNL number mo, kasi yun yung hanapin doon bago nila ibigay tong brown envelope, kasi ipapa-check nila kung tama ba yung Manila case number mo. Hindi yung pwedeng memorize mo lang. Gusto nila yung andun talaga yung papel na nakaharap sa kanila, tapos chine-check mo. Then yung passport number mo, chine-check mo, pinapa-check nila, tapos yung yung spelling, then yung females, mga ganyan, mga sex, tapos at saka yung mga kung tama ba yung pag-type nila, tama ba yung mga spelling, yun yung nila check, pinapa-check sa iyo. Then guys, ito na yung brown envelope. Hindi ko ipapakita yung sa harap. Brown envelope at saka CD. Yan yung na-receive ko for St. Luke's. Then sabi ng St. Luke's na hindi ko daw pwede ibigay yung CD doon sa console. Hindi na pwedeng dalahin. Ikikip mo lang yun sa sa kondo mo o sa bahay mo. Yan yung sabi sa akin. Kasi ito is, sabi dito is, do not submit to Custom and Border Protection, CBP, at the port of entry. Ayan, di ko na ipapakita yung Tapos may pangalan sa harap. Pangalan mo, tsaka birthday mo. Yan yung kung kailan ka kung kailan ka kinuha na ng x-ray or something, yung medical mo kailan. Kaya ayun. Then sa naman sa akin, sa tulong naman ng Filipino Visa, hatid sundo kami. Then pinapalo up nila kung yung kamusta yung yung medical mo. Then kung gusto niyo namang humingi ng assistant or tulong or something, pwede naman kayong mag-apply sa kanila or something kung nahirapan kayo sa mga papers niyo. Kaya kami kasi before is nagka-problema kami sa first agency namin.
sa nagka-RFA kasi kami. Then lumipat kami sa kanila for lumipat kami sa kanila is September. Then nag-meet kami sa office is one day, pero one day din yung yung pag-prepare ng RFE namin. Kaya ito for September to November na-approve kami for NOVA 2. Kaya ito ngayon, sila na lahat nag-prepare na papers namin. Ito. Pero ako na yung naglagay ng mga sticker. Lagyan ko ng mga pangalan. Kung anong documents. Kaya guys, kung maghanap kayo ng tulong or something, lapit lang kayo sa Filipino Visa. Then ilalagay ko yung link dito sa sa post ko. Yan lang po. Thank you. Kung may mga question kayo or any ask or something question, lang, just message me or comment. Yan lang. Thank you.